na mahabol mga kapatid, bagamat hindi mahabol, napakalakas kasi. Pero hallelujah, sa oras na ito kapatid, live po tayo sa imo apps or sa ano pala mga kapatid sa YouTube. Hallelujah, ayan mga kapatid kong mahal at basahin ko po ulit mga kapatid ha, baka nawala po tayo diyan at kaway-kaway na lang po kayo kung ako po ay narinig. Hallelujah, dito po sa region ng 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 God is our strength. Ayan mga kapatid, masaya man talaga ako. Ayan, hallelujah, salamat sa Diyos. Sabi na nga doon mga kapatid, King James Version po tayo. Hallelujah, Luke chapter 18 verse 35 to 43 mga kapatid. Basahin po natin. At nangyari nang malapit na sila sa Jericho, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan ng pagpalimos. Amen. 36. At pagkakarinig na nagdaraan ang maraming tao, ay itinatanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. 37. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. 38. At siya'y nagsisigaw na sinabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. 39. At siya'y sinaway ng mga nangasa unahan upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. 40 mga kapatid, sabi niya dito, at si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang mailapit siya, ay tinatanong niya sa kanya. 41. Anong ibig mo na sa iyo gawin ko? Sinabi niya sa Panginoon na tanggapin ko ang aking paningin. 42. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang inyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya mo. 43 last verse. At pagdakay tinatanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya, na niluluwalhati ang Diyos at pagkakita nito ng buong bayan ay nangagpuri sa Diyos. Purihin ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos ka na hindi nagbabago, Lord God, sa oras na ito. Muli, Panginoon, ako po humiling ng kapatawaran sa iyo, Lord God. Nakita sa aking mata, nasamit sa aking bibig, Lord God. Patawarin mo po ako, Lord. Gawin mo po akong instrumento ngayon, Panginoon, para mabahagi ang iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, dito pa lang sa aking nabasa, Lord, naramdaman ko ang inyong presensya na humihipo po sa akin, O Lord God. At ganun din po ang iparanas mo sa lahat po na nandito ngayon, Panginoon. Hallelujah. Iparanas mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa, O Lord God. At lahat na nandito ngayon, O Lord God, hindi po kami alis dito sa BR, Panginoon, na hindi po kami nabubusog, Lord God. Hallelujah. Bless mo po, Lord, ang BR na ito, lalo na sa mga co-admins ko, Lord God. Patuloy mong pagpalain, lalo na sa mga kapatiran ko pa, Lord, na hindi pa po nakapasok ngayon, Lord God. Patuloy mo po silang bigyan ng kabigatan sa kanilang mga puso, Lord God. Hallelujah. Kanya-kanya mga BR, Panginoon, pero isa lang po ang aming patunguhan. Nagsasamba po kami na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos naming sinasamba. Kaya sa oras na ito, Lord, let your will be done, O Lord God. Nawa hindi po sila madistract sa akin, lalo na dito sa ibang bahay ako, Lord. Hallelujah. At ang boses ko na ito, Lord God, ay gamitin mo lamang ayon sa inyong kalooban, O Lord God, marinig sa lahat na nandito ngayon sa loob ng God is our strength, O Lord God. Maraming salamat, Lord. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang hapon. Ulit mga kapatid. Hallelujah. Kaway-kaway kayo dyan. Kung ako po ay inyong naririnig mga kapatid. Hallelujah. Salamat brother mo. Mayroon po tayong mga bakanting mga slot mga kapatid. Welcome po kay Sister Aluna. Thank you Sister Cruz. Hallelujah. Sister Jusil, ang ating editress. Kung hindi ako nagkakamali, maraming salamat din po kapatid. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, no? Hallelujah. Sister Jean, thank you. Hallelujah.
Lagi nating tandaan mga kapatid na your labor is not in vain in the Lord, no? Hallelujah, pasintabi po sa mga preacher na, mga pastors na, hallelujah, ako man ay tumatayo dito, hindi ko alam, meron pa pong mas bitter pa sa akin, bitter pa na maghayag sa salita ng Diyos. Sasabihin ko lang sa inyo mga kapatid, hindi po ako magaling sa paghayag ng salita ng Diyos. At gamitin lamang po niya ako upang daluyan ang pagpapala mga kapatid. Kaya ibukas po natin ang ating puso, isipan mga kapatid. Kung ang salita man niya ay rebuke, reproof, encouragement mga kapatid, hallelujah, tanggapin lang po natin dahil ako lang man po ay gagamitin lang ako ng Panginoon. At I believe na ang salita ng Diyos sa oras nito ay isa po itong paalala sa atin. Hallelujah. Tinatawag na papalakasin po tayo spiritually mga kapatid niyo. Hallelujah. Kaya praise the God. Hallelujah, no? Parang marami. Salamat sa pag-akyat pala kay Sister Kate Rose. Ayan. Di magtagal, maririnig din po natin ito, Sister Kate, mga kapatid, dahil ginagamit na po din po ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya ready ka lang, Sister Kate, no? Hallelujah, tayo po'y magkaisa sa gawain ng Diyos. Wala tama nga 'yun mga kapatid, na wala tayong itinataas dito na religion mga kapatid. Ako din ay gano'n din po ako mga kapatid, kahit saan po ako, dahil wala po akong ibang itinataas kundi hallelujah ang ating Panginoon po mga kapatid. Tunay nga mga kapatid, mag-unsa man ang religion, kung diha ka sa relihiyon po kayo maging honest, pero hindi mo na-encounter yung tunay na pag-ibig ng Diyos mga kapatid, at ipinagmamalaki na po natin kung ano pong religion na meron tayo. Kaya praise God. Hallelujah, salamat sa ating Panginoon. Siguro marami na po akong nasasabi. Hallelujah, praise God. Hallelujah, napakasarap magsalita mga kapatid, no? Hallelujah. Ang ating keywords po mga kapatid, makikita po once again dito po sa Luke 19. Amen. Luke 19, Luke 18 pala. Luke 18 mga kapatid, chapter 18. Kung mayroon po kayong Bible, hands up po kayo kung mayroon na po sa'yo dyan ang Bible ninyo. Mga kapatid, hallelujah. Dito po mga kapatid, makikita po natin dito, hallelujah, ang isang tinatawag na bulag mga kapatid. Hallelujah. Tinatawag po natin ito na or ang ating topic po ginatawag po natin na God's care is just a prayer away. No? Ang pag-alaga ng Diyos ay isang panalangin sa malayo. Praise God. Hallelujah. At ang salita na ito mga kapatid, hindi lang po ito sa Tagalukas. Amen. Hindi lang po ito sa dati mga kapatid, kundi sa hanggang ngayon po, hanggang ngayon mga kapatid, tayo po ang pinagsabihan ngayon mga kapatid. The story of the blind man who cried out to Jesus for mercy is powerful reminders of the sovereignty of God and power of prayer. Amen. Ang topic po natin mga kapatid, the story of blind man who cried out to Jesus for mercy is power reminder of the sovereignty of God and power of prayer. Gaano nga ba kahalaga ang panalangin? At gaano pa ba mga kapatid kahalaga ang pag-iyak the more kang nanalangin? Praise God. Siguro ang iba matatakot sila, or ayaw kong umiyak dyan, manalangin. Alam niyo mga kapatid, makilala mo ang isang tao, hindi man sa lahat ng panahon ay umiyak po siya sa panalangin. Pero para sa akin, napakasarap umiiyak ka sa Diyos habang may hinihiling ka. No? Kaya huwag kayong magtakot kung sa panalangin natin ay umiiyak tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito po siya ay nag-encourage po sa atin. Nandoon yung pagpapakumbaba natin sa sarili natin. Once na naiyak ka dyan, naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Naramdaman mo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. The more ka na manalangin, the more mo na maunawaan mo ang glory ng Diyos. Masasabi mo, sino ba ako, Lord? Sino ba ako na napili mo? Kaya naintindihan ko ang mga tao na the more silang nanalangin, the more silang umiiyak sa Diyos. Dahil sa pamagitan ng ating pag-iyak mga kapatid, binaba natin ang ating sarili. At doon natin naramdaman ang presensya ng Diyos. At masasabi natin mga kapatid na I'm nothing without you, Lord. Amen? Kasi kung nanalangin ka, daw parang nag-memorize ka na lang, wala ng presence ng Diyos, parang nagmamalaki na tayo sa ginagawa natin mga kapatid. Praise the Lord.
Kaya wag po tayong magpapa-distract ngayon mga kapatid dahil ano na po 'tong aking alaga dito, ayan. Hallelujah. Okay, okay lang po ba mga kapatid kahit may background po ako ha? Pero focus po tayo mga kapatid, na nilapit ko lang talaga yung mic ko 'no. Wala kasi akong ibang puntahan kasi doon sa kabila, nando'n yung amo na lalaki, ayan. Mag-thumbs up lang po kayo mga kapatid. Okay. Hello? Okay, thank you brother mo. Praise God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, ang tinatawag dito na story po ito sa isang blind man who cried out to Jesus. For mercy is power to reminder of the sovereignty of God and power of prayer mga kapatid. Gaano nga ba kapangyarihan ang isang panalangin mga kapatid? Sabi dito sa verse 35 to 36, at nangyari na ang nalapit na sila sa Jericho, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan, nagpapalimos. Okay? At pagkarinig na daraan ang maraming tao, ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. Hallelujah. Number 1 mga kapatid, numeration number 1, the sightless one. Na-curious po siya, number 1. Kanina mga kapatid sabi ko number 1 or number 1 numeration at number 1 mga kapatid, the curiosity. Na-curious po ang isang bulag. 'Di ba mga kapatid? The blind of the blind man who happened to be bigger. Kumbaga mga kapatid talagang nag-ano siya 'no, sabi niya, "Sino kaya yun?" Sabi niya gano'n mga kapatid 'no. Kumbaga sa atin, anong nangyari sa kanya? "Uy, nandito ang ating Panginoon." Sabi niyang gano'n mga kapatid 'no. Praise God. Pagkarinig niya mga kapatid, kaya tayo din po, nung nakarinig tayo sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng curiosity. Kaya the way na magsalita mga kapatid, dalhin ko lang yung pangalan ni Brother Riri. Na-curious siya. Balik ako diyan sa God is our strength. Kasi parang iba yung pakiramdam ko. Amen. Na-curious siya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, kung doon ako sa mga legitan, parang mas lalo akong nabibigatan, pero dito parang gumagaan ang aking pakiramdam. Amen. Ito naman yung bulag mga kapatid. Na-curious siya. Sabi niya dito mga kapatid, no? Sabi niya dito, hallelujah, as Jesus approached to Jericho, a blind man was sitting by the roadside, begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. Praise the Lord. No, dito sa verse na sinasabi natin 35 to 36, ang bulag ay nag naging ang bulag na nagpulubi, kumbaga mga kapatid, hallelujah, nakaupo sa daanan. 'Di ba hindi man ligid sa atin mga kapatid na maraming pilay, lalo na sa lansangan mga kapatid, na humihingi. Gano'n po ang sitwasyon ng isang bulag. Hallelujah. Praise God. Pero hindi man tayo nakaranas niyan, pero I believe nakaranas tayo na naging bulag tayo spiritually. Amen? Naging bulag tayo, kumbaga palaboy tayo dati. Pero nung narinig natin ang pangalang Jesus, nag-curious tayo, di ba? Nag-curious tayo. Kasi may pananampalataya ka. Sabi nila si Jesus daw nakapagaling. Si Jesus daw ganito ang magagawa niya. May mga bulag na napapagaling. Amen? Ganon din po ang nangyayari mga kapatid sa bulag. Sa 37, number 2 mga kapatid, numeration number 1, number 1 mga kapatid, ang curiosity or tinatawag na curious siya. Number 2, ang sabi dito sa verse 37 and 38, sabi dito mga kapatid, the blind man's cry for mercy show his misery. Kumbaga, the cry. Sabi dito sa 37 or 30, okay, sabi dito mga kapatid, 35 o 37 mga kapatid, 38, basahin ko po. At sinabi nila sa kanila na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi ng mga tao. At siya'y nagsisigaw nung nalaman niya na nadaraan si Jesus na taga Nazaret, hindi napigilan sa isang bulag
Sa 38, tumindig yung balahibo ko. Thank you, Lord Jesus. Sabi niya sa 38, mga kapatid, at siya'y nagsigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Praise the Lord. Dito mga kapatid, dito natin nakilala nung narinig ng bulag ang pangalang Jesus, naniniwala siya na kahit hindi niya nakikita mga kapatid ang Panginoon, pero naniniwala siya dahil sa mga balita na may Diyos na nagpapagaling sa mga may karamdaman, sakit. And I believe mga kapatid na tayo ngayon ay pinapagaling na mula sa ating pagkabulag. Amen? Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. Kaya wag tayong application, wag tayong mahiya, umiiyak, manalangin. Napakasarap mababad ka sa presensya ng Diyos habang nanalangin ka sa Diyos. Habang sinusumbong mo yung kabigatan mo sa Panginoon. Habang sinasabi mo, Lord, ganito Lord, ang nangyari sa akin, Panginoon, patawarin mo ako, humingi ka ng tawad ng Diyos. Hallelujah, walang masamang umiiyak sa presensya ng Diyos. Dahil the more kang umiiyak sa presensya ng Diyos, the more nakikita ng Diyos na ang inyong pagpapakumbaba. Amen? Maraming magsasabi, uy, baka na ano lang yan siya, na sobrang emosyon lang yan siya. No, may magtestimony nga, maiyak, huwag ninyong pigilan. Huwag nating pigilan kung maiiyak man tayo. Dahil yung pag-iyak na yan, naramdaman natin ang goodness ng ating Panginoon. Amen? Naramdaman natin yung kumikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Praise the Lord. Kaya kung sabi pa, may nagsabi na ayaw ko mag-preach kasi maiyak ako. Kahit ako mga kapatid, minsan talaga nagsimula pa lang ang preaching, nag-iyak na ako. Kasi naramdaman ko, hindi ako deserve, Lord. No? Hindi ako deserve sa goodness mo. Pero pinili mo pa rin ako. Kaya ang baliktad dito mga kapatid, sabi dito, siya ay nagsigaw at sinabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Kaya tayo, huwag tayong huminto, sumigaw, Lord, mahabag ka sa amin. Amen. Pagalingin mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali, pagkukulang. Praise the Lord. Di pala mahirap mga kapatid sa ating Panginoon kung ang iba ay sobrang emosyonal ka naman. Ganun talaga ang mga banat sa mga taong hindi nila naintindihan ang presensya or hindi nila naintindihan kung ano ang pangungusap ng Diyos sa atin sa espiritu, mga kapatid. Pero once naintindihan natin, praise the Lord, ay napakasaya. Napakasaya. Okay lang umiyak ako. Hindi ako umiyak dahil hiniwalayan ako. Hindi ako umiyak dahil nag-aaway kami, kundi umiiyak ako dahil sino ba ako na ganito ang pagpili ng Diyos sa akin. Amen? Kaya sabi niya dito mga kapatid sa 39, at siya'y sinaway, dito na naman tayo mga kapatid sa number 3, number 1 mga kapatid, the curiosity sa isang bulag, and number 2, the crying, na umiyak siya mga kapatid, no? Hallelujah. And number 3 mga kapatid, numeration number 1 pa po tayo, the criticism. Despite sa kanyang pag-iyak mga kapatid, the blind man continuously cry to Jesus. Despite na criticism siya mga kapatid, sa mga taong sumunod sa Diyos, sa mga apostolis mga kapatid, patuloy siyang umiiyak. The blind man continuously cry to Jesus. Amen? Tayo, pag naglilingkod tayo sa Diyos, pag may mag-ano sa atin, ayoko nang mag-pray kasi mag-iyak ako. No, patuloy ka. Yung mga criticism na yan, normal. Sabi pa niya dito sa 39 mga kapatid, at siya'y sinaway ng nangasa unahan upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid sa buhay natin,
na kahit man maraming criticism na ginagawa ng sanlibutan sa atin, huwag tayong huminto. Tumawag tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Marami ngayon na nagsimula pa lang mga kapatid, marami nang nag-criticize sa'yo. Marami nang sinasabi, huminto ka dyan. Napahiya ka lang. Hallelujah. Katulad sa testimony mga kapatid, ano ko muna dito sa atin. Kay Brother Riri, hindi lang si Brother Riri, si Sister Geraldine. Sa lahat natin dito mga kapatid, may makukuha tayong aral. At marami kayong matestimony, no, kung paano kayo nag-criticize sa mga tao na kasama nyo dati. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, manahimik ka. No? Pag tatapwat siya ay lalong nagsigaw. Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Hallelujah. Napakasarap, mga kapatid, na kahit ginakritisism tayo, ibig sabihin sinisiraan ka man, hallelujah, gi-underestimate ka man, kahit hindi ka man marunong manalangin ka pa rin, kahit umiyak ka man, sabihin kang emotional, hindi yan totoo. Dahil iba ang emotional, iba ang espiritu kung work sa espiritu mga kapatid, di mo talaga yan mapigilan. Kaya tayong lahat dito kung mag-iyak tayo, walang problema yan. Problema na yan sa mga tao, mga kapatid, na iba ang kanilang hindi nila naintindihan. Amen? Ako, kasarap kaya umiyak mga kapatid. Pero doon ako umiyak pag ako lang mag-isa. Pero dito, pinigilan ko kasi nandito yung mga kapatid, no? Hallelujah. Hallelujah. And then, mga kapatid, sabi dito, hallelujah, number 3, sabi dito, number 3, mga kapatid, criticism. Despite of criticism, the blind man continuously cried to Jesus. Amen. Those who lead the way rebuked him and told him to be quiet, but he should shout all the more. Siya po, mga kapatid, ay sumigaw ng malakas. At sabi niya, Son of David, have mercy on me. Hallelujah. Kaya ganun din po tayo. Tulad tayo sa isang bulag, mga kapatid. Tawagin pa rin natin ang Panginoon sa tuwing tayo po ay nagka-problema. Nandito yung amo kong natin. And then, hallelujah. Okay, tuloy tayo, no? Number 2, anong tawag dito natin? Numeration. Numeration number 2 na po tayo. Kanina mga kapatid, numeration number 1, the sightlessness 1. And number 2, numeration, the sovereign 1 o sovereign 1. Praise the Lord. Ang soberanong isa. Number 1 dito sa number 2, numeration, the command, or the command. Sabi dito, the command. Verse 40, letter E. Okay. Verse 40, mga kapatid. Marinig nyo ba yung amo na nagpasok kasi siya dito sa kwarto, mga kapatid, no? Pero sige lang, nakita man nila ako, mga kapatid. Pero sige na, okay na. Narinig nyo pa ba ako? Sige, patuloy tayo. Sabi dito sa number 2, mga kapatid, numeration, mga kapatid. Dahil ang number 1, meron po tayong 22. Numeration number 1, 1, 2, 3. No? Number 1, curiosity. Number 2, the cry. And number 3, the criticism. Yun po ang makukuha natin, mga kapatid, sa book of Luke 18, 35 to 39 and 39. Dito na po tayo sa number 2, the sovereign 1. Number 1, command. Verse 40, sabi dito, mga kapatid, si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang mailapit siya, ay itinatanong niya sa kanya. Ano po daw, mga kapatid? Sabi na Jesus command, show His super mercy. Jesus stopped and ordered
the man to be brought to him. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, nandito na yung command ng ating Panginoon. Tumigil siya. Inuutos niya sa mga disciple, sabi niya doon, dalhin mo sila sa akin. Hallelujah. Yun pa ang mga tao na nag-criticism sa kanya, yun pa ang uutusan ng Diyos na dalhin niyo sa akin. Yun ang pinakamasarap, napakaganda mga kapatid. Na yung mga taong nagda-down sa iyo, yun pa talaga ang uutusan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya dito. At Jesus said, ay tumigil at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya at nang mailapit siya ay itinatanong niya sa kanya. At number 41 mga kapatid, sabi niya dito, the conversation na po niya, no? Jesus' conversation with the blind man show his care and concern. Nagkaroon siya ng concern doon sa isang tao. When he come near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Yan, nagtanong na ang ating Panginoon mga kapatid, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? No? Kahit pa sa mga pangyayari sa isang bulag mga kapatid, sinasaway siya, hoy, uminto ka dyan. Ingay-ingay mo. Kaya ang sabi niya kapatid, ang sabi niya dito, lumapit ka. Amen. At ibig mo na sa iyo gawin ko. Anong ba ibig mo gawin ko? At sinabi niya sa Panginoon, natanggapin ko ang aking paningin. Praise the Lord. Mga kapatid, napakasarap. Sabi niya dito, Jesus' conversations with the blind man show his care and concern. Nangdoon na niya ang mga kapatid yung concern ng Panginoon sa kanya. Kung huminto siya doon sa sabi niya, Jesus, anak ni David. Kung hininto niya yun mga kapatid, hindi siya mapapansin ng Diyos. At hindi niya magiging command ang mga tao, mga kapatid, na ilapit niyo siya sa akin. Kaya pala sa ating mga buhay, kung tayo po mga kapatid nakaranas ng criticism, anumang mga ginagawa ng mga tao sa libutan na ito, patuloy kang tumawag ng Diyos. Because God's care is just a prayer away. Amen? Ang pag-alaga ng Diyos ay isang panalangin sa malayo. Inaalagaan ng Diyos kahit siya ay nasa malayo. Ang akala ng mga tao, hindi ka maririnig, ingay mo dyan. Hindi ka maririnig sa tinatawag mo. Pero nagpatuloy pa rin. Dahil may pananampalataya ang isang bulag, mga kapatid. At ganun din po ang ating gawin. Dito mga kapatid, hallelujah, bago po tayo sa ating tinatawag na application, number 2, number 3 pa po mga kapatid, the cure. Ibig sabihin, the cure, sa verse 42 and 43, mga kapatid, Jesus cures you his capability to heal and restore. And Jesus said to him, receive your sight, your faith has healed you. And immediately to receive his sight. Pinagaling ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi niya dito mga kapatid, pinagaling ng Diyos ang kanyang karamdaman. Nagpapakita ang kanyang kakayahan sa pagpagaling at pagpanumbalik. Praise the Lord. Kaya sa ating mga buhay, habang tayo nanatili sa Diyos, habang tayo nanalangin, mayroon kang hinihiling sa Diyos, at mayroon nang magsabi sa'yo, ay, hindi na yan sagutin ng Panginoon mo. Matagal mo na yang hinihiling. Hindi po ganun ang Diyos. Patuloy ka lang. Dahil God listen us, mga kapatid. Amen? Pinakinggan tayo ng ating Diyos. Pinakinggan kayo ng Diyos, mga kapatid. God hear us. Iniingatan tayo sa Diyos. Tawi tayo na manalangin sa Diyos. Sabihin na, huwag kang umiyak, mag-pray.
Kasi pangit naku mga kapatid bahala na mapangit ko sa itsura sa uban, basta sa Dios pure ang akong kasing-kasing nga gitugyan nato sa Dios. Wala tayong dapat ipangamba once na tayo mga kapatid na maiyak dahil hindi nila naintindihan bakit tayo umiyak. Pero yung iba sabihin ka emotional man kasi hindi nila naintindihan yung saya mo na dumaan ka na lang sa iyak talaga. Kasi kung iisipin ko mga kapatid, marami pong aral na nakikita ko 'no, nakikita ko lang literally dito mga kapatid, yung binantayan ng kasama ko dito, malakas ano ba 'to mga kapatid, malaki pa 'to sa akin pero hindi binigyan ng magandang pag-isip. Tayo, napaka-bless sabi ko kahit sa konti, kinaka-bless talaga tayo, kumpleto tayo. Kaya huwag tayong magpapadala sa mga kritisism sa buhay bilang mananampalataya. Next mga kapatid, the cure. Number 3 po yun sa numeration mga kapatid ha. Number 2 na po tayo, sovereign 1. Hallelujah. Sabi dito, the cure mga kapatid. Jesus cures you his capability to heal and restore. Amen. Ang Diyos nagpapakita ng kakayahan or capability to heal and to restore. Sabihin mo sa katabi mo, papagalingin ka ng Diyos. I-restore ka ng Diyos. Kung sa tingin natin mga kapatid, wala na, sabi mo parang useless na yung sarili ko, parang ayaw ko, pagalingin ka ng Diyos. Amen. The cure, nagpapakita ang Diyos na kaya niyang magpagaling. Hallelujah. Sa bulag na yun mga kapatid, walang ibang makapagpagaling ang Diyos. Number 4 mga kapatid, dito po sa numeration number 2. Number 3, the cure. Number 4, the commitment. Number 4, the commitment. Verse 43, letter B, mga kapatid, sabi niya dito, at pagdakay tinanggap niya ang kaniyang paningin at sumunod sa kanya na niluwalhati ang Diyos. At pagkakita niya nito, buong bayan ay nangagpuri sa Diyos. Wow! Gusto ba natin mga kapatid na ganun din po ang gawin ng mga tao sa kabila ng criticism sa buhay ng kapatid ko na ito? 3 years, 4 years, hanggang lumagpas na tayo mga kapatid sa kalendaryo, nag-stay pa rin tayo at nakita na blessed tayo sa Diyos. Isa yan mga kapatid na maging patutuo natin, yung commitment. Verse 43, letter B, the blind man nag-commit siya to follow Jesus, give evidence is gratitude. Ano daw mga kapatid? Ang pangako ng bulag na sumusunod kay Jesus ay nagbibigay ng katibayan ng kanyang pagpasalamat at sumunod kay Jesus at nagpupuri sa Diyos. Kaya ganun ang ating ginagawa ngayon dito mga kapatid. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Diyos. Kaya kung mayroon man tayong criticism na naririnig, mga ano pa man dyan mga kapatid, hallelujah, patuloy lang. Tawagin mo ang Panginoon, bahala mag-iyak-iyak ka dyan dahil isa man tayong bulag dati. Pero naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan nyo mga kapatid, naranasan natin yung pagpagaling ng Diyos sa atin. No? Pinapagaling tayo ng ating Panginoon. And then last mga kapatid, number 2 po tayo, hallelujah. Number 2, the sovereign 1. Number 1 mga kapatid, the command. Number 2, the conversation. Sa bulag, the cure. Number 4, commitment. And number 5, the celebration. Nag-celebrate ang bulag nung pinagaling ng Diyos. Verse 43, letter C na po tayo. The celebration of the people show that they mesmerize to Jesus' miracle. When all the people saw it, the also praising God. Dito natin nakikita mga kapatid na ang isang bulag nag-celebrate.
Kaya tayo 'pag dumating tayo sa 1 year nagse-celebrate tayo. Pero hindi nila alam nung pagse-celebrate natin mga kapatid, dami tayong pinagdaanan bago tayo umabot ng celebration na yun, 'no? Praise God. Dahil nagpatunay tayo na kasama natin ang Diyos. Sabi pa nga sa kanta mga kapatid, kasama natin ang Diyos, di ako mapapagod, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Praise God. Yung mga taong nag-criticism mga kapatid sa'yo, nagtakip na lang ng kanilang mga bibig. Amen? Lahat po tayo mga kapatid, individual po ang ating salvation. Itong grupo na ito, ginamit lang to ng Panginoon para mas lalo tayong mapalakas. Pero kailangan natin mayroon tayong um, tinatawag mga kapatid na relasyon sa ating Panginoon. Yung wala na tayo sa gawain, mayroon tayong tunay na relasyon sa Diyos. Huwag kang mag-isip, huwag mong ibigay sa kay sister na, sister, ipag-pray mo ako para maligtas ako. No, mga kapatid. Ang isang bulag, hindi po siya nagsabi na kailangan niyang magpunta ng mga grupo para lang na maipiri siya. Kundi siya mismo mga kapatid, hallelujah, ay siya mismo mga kapatid, lumapit sa Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, ang tanong ko ngayon sa ating lahat, ano ba ang nais mong ipagaling mo sa Diyos? Ano ba ang nais mong baguhin ng Diyos sa iyo? Amen? God here is just a prayer away. The story of the blind man who cried out to Jesus for mercy reminds us to the powerful of prayer and the sovereignty of God. May we, like the blind man, cry out to Jesus for mercy and follow him with devotion and gratitude. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang isang bulag mga kapatid, anong tawag dito? Hallelujah. Dito natin nakikita ang sovereignty ng ating Panginoon. Like the blind man, cry out to Jesus. Cry out to Jesus. And then for mercy and follow him with devotion and gratitude. Ganon din po ang ating gagawin mga kapatid sa ating mga buhay. The more tayo na lumalapit sa Diyos, the more natin masasabi sa ating mga sarili, napakapalad ko pala dahil isa ako na nagpapatuloy at hanggang ngayon, mga kapatid. Dahil sa tinatawag mga kapatid, commitment natin sa Panginoon. No? Ang isang bulag, sabi na, nang natanggap niya yung paningin niya mga kapatid, hindi natin nababasa dito mga kapatid na nag-aliw-aliw siya sa makamundo. Sabi niya dito mga kapatid, sumunod sa kanya at niluwalhati niya ang Diyos. At pagkakita nito ay buong bayan ng puri sa Diyos. Ibig sabihin, buong bayan mga kapatid, pinupuri ang Diyos. Dahil sa iyo, brother mo, dahil sa inyong lahat nandito ngayon sa God is our strength. Masasabi sa mga tao na hindi nanampalataya, hallelujah, itong si Brother Ray, nandito pa ba si Brother Ray? Sabihin natin, hindi na ako mag-mention mga kapatid, hallelujah, ito si Brother Ray, si Riri, or sino ba dito mga kapatid na galing sa makamundo. Pero nung narinig natin ang salita ng Diyos, nag-curious tayo. Nagkaroon tayo ng curiosity mga kapatid. At doon sa curious na yun mga kapatid, doon tayo nagkaroon ng interest na makinig tayo sa salita ng Diyos. At ang akala natin dati, makikinig lang tayo. Pero doon tayo nasabi na, hindi lang ako pala tagapakinig ngayon. Nag-MC na ako, nagamit na ako ng Panginoon. Hallelujah mga kapatid. Dahil nga mga kapatid, hindi mo inaasahan na ikaw ay gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah, para mag-glorify ang ating Panginoon at maging totoo, magpatotoo ka na kabutihan sa Diyos sa iyo. Pinapagaling ka sa lahat ng inyong hiniling, binibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito po tayo sa reflection mga kapatid, sabi dito, recognize God's presence in your life. I-recognize po daw natin ang presence ng ating Panginoon sa ating buhay. And how have you experienced God's care and guidance
recently? Ano po yung experience mo sa Panginoon na iniingatan ka niya recently, mga kapatid? And then, examine your heart, desire. What are your deepest longings? And are they aligned with God's will? Examine your heart kung ano po yung desire natin ngayon. Praise the Lord. Amen. And then, focus on faith. How can you trust God's sovereignty and care in the minds of uncertainty or challenge? Ibig sabihin, uncertainly, hindi natin alam yung mangyayari, mga kapatid. Uncertain, kumbaga mga kapatid, itong buhay natin, uncertain to eh. Hindi natin alam, mabubuhay pa tayo bukas. Kaya tinatawag na uncertain. Yung ating mga ginagawa, uncertain yan. Yung ating pagpapagal sa abroad, lahat yun, bahay natin, iwan man natin yan, uncertain man yan, mga kapatid. Kaya focus tayo ngayon sa challenge ng ating Panginoon. Sumunod ako sa Panginoon kahit hindi ko nakikita ang Diyos. Hindi ako hinto sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ako hinto kahit i-criticism man ako sa iba. Praise God. Focus on your faith, mga kapatid. And let go of doubt. What doubt or fears are holding you? Ano po yung mga doubt niyo, mga kapatid, or natin, na natatakot tayo? Praise God. Kaya, kailangan natin na fully trusting God. I-pull natin yung pag-trust natin sa Panginoon. Ano? I-release natin yung takot natin. And embrace gratitude. What blessing or miracle have you experienced? I-embrace natin, ipasalamat natin sa Diyos kung ano ang blessing o mga miracle na na-experience natin. Iba't iba po tayong mga miracle, mga kapatid. I believe that na iba-iba pong miracle na naranasan natin sa buhay. Ang nais lang ng ating Panginoon na yung miracle na yan, gagamitin mo yan na mag-invite ka sa mga tao na hopeless at masasabi nila na tunay nga talaga yung karanasan ni Sister Geraldine or Sister Bibi Love. Dito ko na-experience ang saya. Dati parang wala akong saya. Parang ang dami kong problema. Kaya embrace gratitude. No? Sa verse or last verse natin sa 43, mga kapatid. Anong tawag doon? Pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya. At niluwalhati niya ang Diyos at pagkakita nito ng buong bayan ay nangagpuri sa Diyos. Hallelujah. Letter C, mga kapatid, connect with others. Kailangan natin yung connection natin sa mga ibang mga tao. Kaya nandito tayo, mga kapatid, para mag-i-invite. Kaya kayong mga bisita, huwag kayong mapagod. Kung hindi pa kayo nakapag-join dito, mag-join kayo. Diyan, mga kapatid, sa hindi pa nag-i-invite, mag-invite kayo. Amen? Connect with other. How can you share God's love and care with those around you and build meaningful relationship? Paano daw, mga kapatid, tayo mag-share ng love and care with those around you? Paano natin sasabihin? Ngayon, mga kapatid, isip-isipin natin, ano kayang pwede kong gawin na ma-encourage ko yung kapatid ko na maglingkod sa Diyos? Ano kayang mga testimony ko na dapat kong gamitin para hikayat ko siya makinig dito sa God is Our Strength? Mayroon tayong mga bagay-bagay ba na maisip natin, mga kapatid, na hindi natin inaasahan na tayo po ngayon ay nandito sa God is Our Strength. Amen? Isa po itong napakaganda na mayroon tayong tunay na connection sa mga kapatiran natin, mga friend natin, mga kapatid. And last, mga kapatid, dito na po tayo sa focus or reflect or RAFLECT, mga kapatid. Application na po tayo. Recognize God's presence in your life. Examine your heart desire. Focus on faith. Let go of doubt.
embrace gratitude, connect with others, and last but not the least, trust in God's goodness. Amen? Trust in God's goodness. Hallelujah. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Dahil ang Diyos mabuti. Sa lahat ng panahon, ang Diyos mabuti, mga kapatid. Ano bang promise ng Panginoon sa iyo? What promises or truth about God's character can you hold in to win peace with difficulties or uncertainties? Kumbaga mga kapatid, hinahawakan ba natin yung pagiging tinatawag na kung makaranas tayo ng mga difficulties sa buhay natin, praise God, nagtitiwala pa ba tayo sa goodness ng Diyos? Sabihin natin, yes, nagtitiwala ako. Yes or no lang naman yung ating mga sagot dito mga kapatid sa ating application. Yung application natin ngayon mga kapatid, based po sa ating nabasa at ating na pagbulay-bulayan dito po sa Luke 18:35 to 43 ay tinatawag po ito mga kapatid na reflect natin sa ating sarili. Amen? Sabihin natin na, yes, dati akong bulag. Yes, dati ako, pero nung narinig ko ang Diyos, narinig ko ang pangalan ng Jesus na yun, nagka-interest ako, dumalo ako sa mga gawain ng Diyos, naranasan ko yung kasayahan na hindi ko naranasan dati. Diba? Kaya recognize God's presence in your life. Letter R, recognize God's presence in your life. And letter A, examine your heart's desire. Ang desire sa isang bulag, mapagaling siya. Ang tanong ngayon, anong desire mo ngayon, kapatid? No? Anong desire mo ngayon? And number 2, nag-focus siya sa kanyang pananampalataya. Kahit narinig niya, criticism siya mga kapatid. Anong sinabi niya? Sabi niya dito mga kapatid, at nagsigaw siya. Sinabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Nag-focus siya sa kanyang pananampalataya. At ganun din po sa atin ngayon. Mag-focus ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Na kahit mga kapatid, hallelujah, sabi na dito mga kapatid, maraming tinatawag na, ay hinto na ako kasi parang tinatawanan nila ako nanalangin, hindi daw ako marunong manalangin. Ang panalangin mga kapatid, nasa puso yan. Kaya nga kung anong hiniling natin sa Diyos, mag-ingat tayo. Baka iba yung course yung hiniling natin sa Diyos, iba din yung course mga kapatid. Kaya nga kahit nasaktan tayo, ipanalangin natin na maging mabuti din yung mga taong nag-course sa atin. Amen? Kaya focus of faith. Focus mga kapatid. And let go of doubt. Ang isang bulag, hindi mo nababasa na nag-doubt siya. Talagang sabi na dito, hindi siya tumahimik mga kapatid, siya ay sinaway. At sabi unahan, upang siya ay tumahimik, datapwat siya ay lalong. Diba? Lalong nagsisigaw. Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ganon din po ang gawin natin sa Diyos mga kapatid. Lalo tayong mag-init, lalo tayong magpuri, lalo tayong magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Let go of doubt, mga kapatid, and embrace the gratitude. What the blessing or first or fear are you holding your back from fully trusting God? And how can you release them? Paano natin ma-release yan? Sa pamagitan ng ating pagkikinig, pag-study, pag-prayer, mga kapatid. Connect with others people. And last, mga kapatid, trust in God and goodness. At alam ko po na lahat po tayo ay nakaranas na po ng goodness ng ating Panginoon. At alam ko po na tayong lahat dito ay meron po tayong masasabi na hinahabagan lang po tayo ng Diyos. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa ating mga sarili, mga kapatid. Walang mayaman sa paglilingkod sa Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon. God's care is just
a prayer away. Ano po daw mga kapatid? Ang Diyos nag-iingat, ang Diyos or nag-alaga. Ang pag-aalaga ng Diyos ay ang isang panalangin sa malayo. Kahit malayo man, sabi natin wala, hindi natin nakikita ang Panginoon, tuloy ka lang, tuloy lang tayo. Praise God. Dahil ang ating paglilingkod sa Diyos, nakikita ng Diyos kung tunay tayo mga kapatid. Kaya alam ko at tunay po tayo nandito sa God is our strength. Kaya ni-restore ni Lord ang God is our strength mga kapatid, na kahit marami pong mga pagsubukan nandito, pero ang Diyos talaga ay meron siyang tao talaga na pinatayo niya mga kapatid. Kaya glory to God, at dito lang po ako magtatapos mga kapatid dahil nag-order na po ng pagkain yung kasama ko dito. Tayo na po'y manalangin. Hallelujah. Praise God. Kung mag-altar calling po kayo, background ka na lang po si Geraldine. Mag-pray po ako mga kapatid. Lord, makapangyarihan namin na Diyos, salamat kay Ginoo sa iyong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong mga pulong o sa mga salita mo Panginoon na aming naririnig ngayon. At nawa Lord God, ito po ay aming maisabuhay o God, at hindi po namin pagsisihan o Lord God na nandito pala kami dahil sa iyong habag Panginoon. Salamat o Lord sa pagtuturo mo sa amin. Salamat Lord na kahit man nandito yung amo kasama ko, hindi nila ako sinasaway. Salamat Lord sa pagkakataon na ito, Lord God. At nawa ang salita na ito, Lord, ay titimo sa aming puso, isipan, upang sa ganun, hallelujah, maisabuhay po namin, Lord. I-bless mo po, Lord, lahat ng mga owner o lahat ng admins dito, Lord God, kay Sister Bibi Love, kay Brother Rai, kay brother mo, Sister Angel, na talagang kahit wala siyang internet, Lord, nandoon ang kanyang pagporsige sa pagpagamit, Sister Popcorn, Sister Bonsai, Panginoon, sa lahat, O Lord God, na mga kapatiran ko na ito, Lord God, sa iba't ibang BR, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga tungkulin. Nawa, Lord God, ang inyong presensya patuloy namin maranasan, O Lord God. Salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. And sa Diyos ang papuri mga kapatid. Ibabalik ko po sa ating